So, ito po yun, ano, personal growth, yung ating pinag-uusapan. Pero bago yon, sige, ito yung salitang growth, ano. Pag sinabi natin growth o paglago, meron tayong tinatawag na mga invented growth. Inimbento. Yung kwento-kwento lang. Diba, kinikwento lang niya, pero hanapan mo siya ng resulta, wala naman. Invented nga lang eh. So, sa Tagalog, ang tawag doon, naglalagu-laguan. Diba? So, pangalawang klase po ng growth, yung program growth. Pag nagtapos na yung program, wala na rin growth. Kasi yun yung pinag-usapan nating artificial. Diba? Pang isang buwan, pang dalawang buwan, parang ganon. Ang tawag naman dyan sa Tagalog, yung program growth, pilit yung paglago. Pilit. Kasi ito yung program eh. Pilit lang. Alam niyo ba yung parang hinog sa pilit ba yun? Yung mga bunga na ano, di ba? Yung manggang binuro. Napakasim. Grabe. Para kumita agad. Dumilaw nga. Pakaasim naman. Pangatlong uri ng growth is yung process growth. Alam niyo sa G12 mga kapatid, meron tayong tinatawag na process at importanteng dapat pagdaanan. Kaya lang, pag sinabing process growth, minsan, which is hindi naman mali, sa Tagalog, gustong lumago. Which is hindi masama kasi talagang dapat voluntary ka, gusto mong lumago eh. Pero alam niyo ang pinakamagandang growth talaga mga kapatid, yung natural growth. Sa Tagalog yun ay supernatural. Kaya lang mangyayari ang supernatural mga kapatid kapag nakapag-create tayo ng spiritual movement. Tama? Hindi pilit, hindi naglalagu-laguan, di ba? Hindi inimbentong paglago, at hindi din dahil pinuroseso ka lang kaya ka lumago. Nakakita na po ba tayo ng isda bagong huli, amoy daing na? Di ba? O kaya nag-amoy ganun yun kasi pinuroseso. Pero ang tanong ko, gusto ba ng isda yun? Na mangyari sa kanya yun? Hindi. O, dahil lang sa proseso, kaya siya nangamoy daing. Pero ang supernatural growth, once na kapag ito, sabi nga ni Pastor, naging totoo na ang pastor sa sarili. Kapag naging totoo na ang leader sa kanyang sarili, masungit talaga ako, yung bibig ko, derechahan talaga eh. Pangit talaga ugali ko. Yan, kapag naging totoo na yan, may personal growth, dadating na ang tinatawag na supernatural growth. Okay? Parang si Abraham, si Eliezer. Si Eliezer ay artificial growth. Samantalang si Isaac, ano po? Supernatural. Kasi galing sa Diyos mismo eh. Di ba? Galing kay God talaga si Isaac. Okay? So, ano to? Personal renewal. Okay, number 2. Spiritual. Dito mga kapatid, sa spiritual renewal, ang pinag-uusapan dito, number one mga kapatid, yung ating daily devotion. Sa Tagalog po, ang devotion mo dapat hindi paktaw-paktaw. Tama ba? Ganon din naiintindihan din natin yun? Yung paktaw-paktaw, yung putol-putol. Yan. Paktaw-paktaw, pero isang buwan ng paktaw. Walang continuity. Tapos naghahangad kang lalago, hindi mo lalago ang paktaw-paktaw na devotion. Bakit? Pangarap kasi ni Lord, multiplication eh. Diba? Pinag-aralan natin unang-una, the vision of the Lord is the vision of multiplication.
Kaya lang sa buhay ng mga Kristiyano, sabi sa Matthew chapter 28, ang multiplication of disciples. Bakit kailangan ng daily devotion? Number one, to cultivate a relationship to Christ. Okay? To cultivate a relationship to Christ. Sa lahat ng mga napansin ko po, no, hindi lang naman dahil sa kung ano pa man din. Marami na po akong nakita ng pastor na talagang na-build yung daily devotion na bago po. Na bago talaga. So, pwedeng pakitanong nga yung katabi mo, kamusta ang everyday devotion? Mga kapatid, tingnan nyo kahit ilang atinan nating growth seminar, church growth seminar, hanggat tayo hindi spiritually, hindi totoo, di ba? Ito, kahit umamin tayo na umamin, ako ganito talaga, hindi ako humble. Talaga. Naku, kahit mag-amin pa tayo ng personal, pero kung sa spiritual, wala rin. Baka isang araw maging kayabangan pa natin yung pagbabago natin. Ako nga, hindi na nga ako nagmumuro Diba? Kasi nga, hindi ayos ang espiritu So, para maayos lang ang espiritu, mga kapatid, alam niyo kung ano yon? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung asawa ni Bishop Orien, ginawa pa naman, may nagkaklase kami doon. Aral kami, mentoring kami ngayon. Dami namin pastor. Yung buong, yung Alders Gate Network at saka yung UFCTC, andun kami ngayon. Sabi ba naman ng introduction ba naman mga pastor, totoo ba ang chismis na kayo ay nagmamahal sa Bible? Aba, amen naman yung mga pastor, amen. Hindi pala chismis yun. Sabi ngayon ni Pastor Geraldine, ito ngayon, ilan sa inyo dito, importante ang Bible sa iyo, amen? Amen. Okay, kumuha ng papel, isulat ang lahat ng books ng Bible, sunod-sunod, walang mali ang spelling. Bakit ba kami nakasagot-sagot? Ano ba? Mahal mo pala hindi mo nang pala alam. Grabe, pinag-exam kami on the spot. Medyo, parang ako na rin yung leader that time. Ako yung tinutukan talaga ni Pastor Geraldine. Lumapit pa naman. Tinatago-tago ko nga yung papel ko. Ginaganong-ganong ko pa nga para, kunyari, tinatakpan ko. Pastor Ber, mali yan. Ilipat mo sa kabila. So, nakakahiya. Teka mga kapatid, tayo mga leader ng simbahan. So, ito mga kapatid, no? Na kung saan nakukultivate yung relationship kay Christ. Number 2, to abide in Christ in a way that produces fruit. To abide in Christ in a way that produces fruit. Maraming sumusunod pero walang bunga. Diba? Bakit? Kasi kulang ng salita ng Diyos Ang salita ng Diyos ang kapangyarihan. Eto pa. Pero wala kang devotion. Tapos gusto mong makapag-alaga ng souls. Diba? Tapos prototype ka pa? Ikaw yung prototype ng camellia? May bibili kaya ng bahay kung ikaw yung prototype? Kung ikaw yung model house? Lugi kaya ang camellia o panalo? When it comes to devotion, mga kapatid, okay? Ano pa? Sa pamamagitan din ng devotion, nagiging sentro sa Jesus ng ating buhay. Totoo nga naman. Kasi yung salita mismo niya And then to receive instruction from Christ daily. Alam nyo, dun sa to receive instruction from Christ daily, meron po akong isang disciple, part ng
12 ng nanay ko. Kasi every Sunday sa amin po, bawat primary, pinatatayo namin. Kung ano yung devotion niya that time, i-share niya. So part ng training po yun eh. Nung i-share niya ngayon, umiiyak siya. Sabi ko, ano kaya ito hindi pa nagsasalita, umiiyak na. Ayun pala yung devotion sa kanya, somewhere in, I think, in parang Corinthians, hindi ko alam kasi hindi ko devotion eh. Bakit kaya bilis mong makalimot? Konting pagsubok, parang ganun eh. Samantalang ang katangian nitong taong ito, pag may konting problema, dinadamdam agad. Very sensitive siya. Pati problema sa pamilya niya doon sa kabila, problemahin niya, nadidismaya siya. Aba, sakto, kinausap siya mismo ni Lord, kaya siya iyak pala ng iyak. Kasi yung present situation, kinakausap siya ni Lord. Minsan kasi tayo pag magde-devotion, para kang pitchel, no? Kumukuha ka ng tubig, ng intention mo, pang-preach. Ako, magandang preaching. Nako, tatamaan si brother nito, sakto to. Hindi pa sa'yo tumatama. Gusto mo, isali na sa iba. Di ba? Yun lang minsan ang approach. Kaya nga pag sinabing daily devotion, mga kapatid, personal, kaya isinusulat yung pang-atin talaga. Okay? Kaya pa ito personal renewal eh. Nung una ako, medyo na-offend ako nung nag-i-start ako sa G12. Tapos yung kapwa ko, pastor, checkin yung devotion ko. Mga pastor na tayo, magaganyan na pa ba tayo? Pero sa totoo lang, wala talaga akong devotion. Tapos din nung bandang huli na ngayon, nakikita ko, sila nagsha-sharing na. Hindi siyempre ako papatalo. Kung ano lang yung alam kong verse noon, kunyari devotion ko ngayon. Palusok. Pero totoo, wala talaga akong devotion. Inamin ko rin po sa harapan ng kongregasyon yun, mga kapatid. Kasi kailangan eh. Nag-G12 po kami, pero hindi nagtagumpay. Ate. May tatanong sa kapatid kasi yung personal yung hindi mo naman iisip yung darasal mo. Siyempre, malilang ka. Kasi ito ngayon, parang nakikita mo ka na sa Don Was po yun. Okay. Tapos, meron magsasabi sa iyo na patuloy ka. May problema mo na ay, ano naman na-explain ko doon ang iiyakan ko. Kasi personal naman nililipan yun. Hindi naman yung pagpasagaya yun. Minsan, sinasabi ko yun. Hindi ko rin iiyak, sabi ko mo. Minsan kasi iiyak ako, naiisip ko na ano lang naman po siguro, baka miscommunication lang din minsan. Pero naniniwala ako, wala namang pwedeng maka-question. Kahit nga hindi totoo, wala rin pwedeng question sa atin eh. Tayo lang nakakaalam nung. Kaya nga, maging totoo. Well, actually, wala pong pwedeng question. Ngayon, kung connection niya po yun, naniniwala ko, kasama na po sa personal relationship yun, pag nag-grow tayo, maging yung pangatlo na po yun relationship renewal. Kasi syempre yung paraan din ng approach natin sa kapwa di ba? Wala namang masama sa pagiging pranga, kaya lang yung alam niyo yung mahirap sabihin pero meron di ba? So pag sinabing relationship, baka mamaya sira ka sa tao. Para lahat na ng members sa simbahan, utahan mo na. Sira ka na. Diba? So, mga kapatid, hayaan nyo lang banggitin ko po itong mga words na ito kasi ito po talaga yung sadyang gusto niyang sabihin sa atin. Amen? Diba? Kaaway mo yung biyanan mo. Kumari mo. Diba? So, pati nga pastor hindi, totoo yun. Isang pastor sa pastor magkakausap lang dahil magkabaro Kaya kami, ganito po kami kinakausap nila, hindi dahil sa pinapagalitan po kami,
Pero totoo naman eh. Ngayon po, may mga tao po kasi na hindi na mentoran at hindi nakakita ng ganon. Ngayon, sa church po mga kapatid, kayo ang kakakakitaan. Yung mga susunod na mga member natin, yung hindi binigyan ng Panginoon ng posisyon, sa inyo nakatingin yun. Kaya kung paano kayo mag-solve ng problema, paano kayo mag-usap-usap, ganun ang gagawin nila. Okay? Sila mismo nakakaayos ng problema nila. Okay. Siyempre, halimbawa sa karoon ng siyempre, dapat mag-usap yun. May media man, dapat Kasi pinapanood nila yung salita natin, pananaw natin. Meron nga isang bata, di ba? Yung tatay niya nagmamartilyo. Yung bata ngayon, nakaganon lang. Nakakailang ano na, sabi ng tatay, ano ba, madami kang gagawin doon, doon ka muna. Tangina pa ka, tingin ng tingin. Hindi ayaw na umalis ng bata. Ano ba pinapanood mo sa akin? Naantay ko pumapukpok niyo yung kamay niyo eh. Eh, bakit ba natin mapukpok ang kamay ko? Titingnan ko kasi, pakikinggan ko kung ano ilalabas sa bibig niyo. Baka magmumura ka. Di ba? So, ngayon, ito po. Okay, but sa relationship din, syempre. Baka mamaya, yung mga sarcastic yung salita mo, palipad hangin. Mahilig ka magpalipad hangin. Di ba? Yung alam mo, di ba, ramdam yun eh. Ito yung sinasabi ko, naaamoy yun eh. Yung kahit nakangiti ka, pero alam mo, may iba eh. Di ba? Alam eh. Sabi nga eh, malitong term na to pero parang ganun, aalingasaw talaga eh. Sabi nga ng Pilipino, kasabi ang Pinoy, kapag may usok, may apoy. Ha? anong gawin mo ngayon sa uso? Ano yung may apply? Sipsipan. Siyempre, alam niyo, magtutulong-tulong lahat ng ito. Ang papatay sa lahat ng mga ganun mga kapatid, the Word of God. Kaya lang kailangan natin magpakatotoo. Totoo ba? Maraming tao, sagad sa buto ang Biblia pero hindi nababago. Pero, marami rin. Ang tanong ko, papayag ba kayo sa Diyos niyo meron ganun? Mauna tayong mabago. Amen. Kasi tayo yung gagamitin ni Lord. Ngayon, mga kapatid, ganito po, no? Kasi ang pagbabago, ang sabi ni Lord, from glory to glory. Kaya number one na dapat matanggal sa atin, naiinip tayo sa paglago ng katabi natin. Kapatid, nag-ano na tayo, sinabi na ni Pastor Ben, mabago, ba't hanggang ngayon? Wala tayong karapatang magsabi ng ganon. Amen. Ang karapatan lang natin, magtiyaga. Kapatid, ganyan na ugali mo, pero magtsatsaga lang ako. Amen. Pero naniniwala ako mga kapatid, lalo sa devotion, tuturuan tayo ng mga tamang pananalita, tuturuan tayo ng mga tamang aksyon. Alam niyo mga kapatid, ako meron pong nag-devotion ako nitong hindi kanina nung nasa ba yung notebook ko. Ako po'y nung yung 2 Corinthians, kasi ang devotion ko po sunod-sunod, hindi po talon-talon. Mas minabuti ko para sa akin makatulong, De ganon. In 2 Corinthians chapter 1 and verse 8, may nakalagay po doon. Nung una ang tanong ko, Lord, sa akin ba to? Sabi dito, tama, verse 9 na po. Meron po bang Tagalog diyan? Pwede pong makisuyo sa Tagalog. 1 verse 9. Opo.
Tingnan nyo dito sa Ingles. Indeed, in our hearts, we felt the sentence of death. Ito na yung time na sila Pablo ay dumaraan sa Tagalog, matinding pighati. Okay? Tapos ang sabi pa dun sa verse 9, karugtong, but this happened that we might not rely on ourselves but on God. Ang ipinakita dito sa akin ng Panginoon, tayo mismong magkakapatid, tayo magkakapangalan, magkaka-churchmate, darating ang panahon, pag nangailangan ka, pagkukuriputan ka pa niyang katabi mo. Kayang gawin ni Lord John para sa kahuli-hulihan, sa kanya ka lang nakaakapit. Kaya huwag kang sisi ng sisi. Kaya ngayon, sabi ko, Lord, bakit ka ako, ito yung sa akin bakit ka ako binibigay mo sa akin ito? O sige ka ako, Panginoon, ako bilang pastor, so doon sa devotion ko mga kapatid, inilista ko lahat ng mga pwede kong kapitan. Lahat ng kapitan ng buhay ko. Pera, kalusugan, tao, posisyon. Then lahat ng ito, dineclare ko, Lord, binibitawan ko, sa'yo lang ako kakapit. Di ba meron tayong kasabihan, kapatid ko pa man, ka-church kami, kakuha ko pa. Di ba, minsan may ganon? Ba't kasi sa kanya pa, dapat kay Lord ka na lang kumapit. Tapos, eto, yung isa ko palang dinidisciple, may matinding problema. Hanggang sa malinaw kong na-share sa kanya, nung isinare ko sa kanya yung devotion ko, nakangangapong gano'n. Sabi ko, kaya pala binigay ni Lord sa akin. Meron akong kakausaping tao. Daily. Ano yon? Pangatlo, sabi, nakaka-receive tayo ng instruction from Christ daily. And establish a pattern that is reproducible. Okay? Kasi, bakit makaka-build tayo ng pattern? Yung bang, ikaw, sasabihin mo sa disciple mo, kailangan wag kang maging tapat ka, maging totoo ka, wag kang paktaw-paktaw Pastor, patingnan ng devotion mo. Joke lang, ko naman. Hindi naman ako mahigpit masyado. Hindi naman minsan paktaw. Kaya pala, ikaw paktaw-paktaw. Tayo din ng mga leader, syempre. Diba? Kailangan, alam nyo nung minsan nawala itong notebook ko. Nung nawala yung notebook ko, pinagtinginan pala ng mga dinidisciple ko. Sabi nila, yung pastor namin, kumpleto devotion mo. Ang point mga kapatid, dahil tayo yung gagamitin ni Lord, tayo na mga leader, dapat pag nakita sa atin yung devotion natin, alam nila, makikita, mababasa nila, hindi dahil para ipakita natin, alam nila, yung leader ko, suko sa Panginoon. Sa paanong paraan? Word of God. Kasi ngayon, pag sinabing suko kay Lord, yung maglilinis ka ng bintana ng simbahan, alauna na, hindi, sige, suko ako kay Lord. Pero mga kapatid, ang tunay na nagtatanggol sa atin, salita ng Diyos. Okay? So, mga kapatid, dito sa spiritual, create spiritual movement, number 1, ay, ano yung panghuli pala? Structural. Renewal. Dito mga kapatid, sa structural renewal, ang tinutukoy lamang po dito, cell group. Ikaw, leader ka, may kinikilala ka bang cell leader? Kaya nga sabi ni Pastor kanina, ikaw, Pastor, may mentor ka. Ang sagot ko, yes. Kasi ako, bilang pastor, magtuturo ako sa mga cell member ko, magmahalan kayo ikaw pastor, may minamahal ka bang kapatid mo rin sa cell group? Baka wala akong masabing ganun tapos nagtuturo ako mag-cell group kayo, magmahalan kayo, ako pala walang minamahal din kapwa ako pastor. So yung mentoring tama pastor So yun yung gusto nating pagtulong-tulungan Kaya salamat po sa inyong invitasyon yung mga pastor natin. Kasi gusto natin magkatulong-tulungan. Okay? So ito mga structural renewal, baka gusto mo lang lumago ang simbahan, pero ayaw mo dun sa structure na meron kang nagpapasakop ka, may ino-honor kang leader, may kinikilala ka, may iniaangat kang leader. Ilan sa atin dito naka-attend sa Baguio, draw the line.
Di ba? Yung meaning of discipleship, yung honoring the pastor. Baka mamaya gusto lang nating lumago ang church, pero yung magpasakop sa leader, nahihirapan tayo. Structural renewal. Okay? Yung honor nandun eh. Hindi naman sasakupin yung authority natin bilang mga leader ng simbahan eh, pero yung honor. Amen. Hindi naman kayo pag sinabi ni Nanay, ano po pangalan niyo? Fermina. Sabi ni Nanay Fermina, ito ang decision ng council. Sabi ni Pastor, hindi! Hindi naman talagang gagawin eh. Diba? Kasi siyempre alam din ni Pastor kung ano yung mga process at tama eh. Ang punto lamang mga kapatid, respect and honor. O sabihin natin yung respeto nandun, pero yung honor, that's part of structural, mga kapatid. Diba? Alam niyo mga kapatid, ako'y tuwan-tuwa kanina may tumatawag sa akin. Dahil tuloy-tuloy na yung leadership ng simbahan na may mentoran, nagde-devotion ako, nakapag-open na sila ng cell group. Yung mga dating hindi makapag-open, pa-atin uwi lang, pa-atin uwi, pero mahilig mag-suggest, comments. Grabe ngayon, may mga cell group na. Alam niyo mga kapatid, kung paano sila ngayon mag-honor, kahit simpleng bagay, kanina, kausap ko si Kuya Romeo eh, sharing kami eh, tumatawag, sabi ko, pangalawang tawag ko, noong una, pinatay ko muna, kausap ko si Kuya Romeo eh, tumatawag uli, sabi ko, Kuya Romeo, okay lang po ba, kausapin ko muna yung disciple ko, sige, Pastor, andyan ba kayo sa office ngayon? Ay, wala po, nandito ako sa Nueva Vizcaya eh, ay naku, galing kasi kami ng palengke, pinamili din namin kayo eh. Sabi ko pa sa pero nung una, alam niyo po ba, yung mga leader na yon, Pastor, pakibigay mo nga sa amin yung schedule mo para alam namin kung ano. Hindi, totoo po yun. That time, hindi lang ako makakibo, pero sabi ko, ano? Mga bagay na mahirap sabihin, pero meron. Okay? Honor. Okay? And of course, honor sa isa't isa. Bakit? Sapagkat tayo naman mga leader, pastor at mga leader na rin ng simbahan, iisa na trabaho natin magpakain eh. And nasabi ng Panginoon, give double honor to them that fed you. Amen? Kaya lang, kung yung pastor ang nilagay sa ibabaw natin, yun ang bigyan natin ng paraan. Kasi, kaya tinan nyo natin mga kapatid, kaya nga po ang binabanggit ko sa atin, sa process of implementation ng G12, kaya ito ang challenge eh. Kaya nga, sabi nga, dapat yung mga pastor natin nandito din eh. Una tayo. Oh. Although, sige, nandito naman yung mga leader natin. Okay lang naman na mabanggit na talagang dapat yung mga pastor na nandito. Tama naman ho. Pero ang point ko, dapat ang unang makarealize ang pastor. So, ganoon din naman siyempre sa ating mga leader. Diba? Masakit kung magbabatuhan tayo ng ganoon eh. Pero dito, nagtutulungan na tayo ngayon. Kaya after na malaman natin to at makakita pa tayo sa pastor natin at kahit sa iluhod natin sa panalangin. Amen? Wag nating any form, any act, any kilos, any anyo of dishonoring. Okay? Wag kahit konti, wag po. Sabi ng Jeremiah, ang Diyos ang nagbibigay ng pastor ng galing sa kanyang puso. Hindi mo, ang pastor galing sa puso ng Diyos. Therefore, kung ano yung direktang ginagawa mo sa pastor, sinasaling mo yung puso ng Diyos. At sabi ni David, ito pa sabi ni David tingnan niyo po, sabi ni David, whoever touches you, touches the apple of his eye. Salingin nyo nga yung itim ng mata ng katabi nyo kung magawa nyo. Di ba? Ganun ang pagkakadescribe Kapag daw ikaw na leader, may nanaling sa'yo, para na rin nilang sinaling ang
itim ng mata ng Diyos. Mga kapatid, ibigay natin ng honor sa leader. Darating pa na i-honor ka ng mga i-disciple mo. Amen? Yeah. Yeah. Yes. Actually po, yung ganun din siya, yun po ang dapat. Yun po ang dapat. Pero naniniwala din ako na minsan may mga shortcomings din ng pastor, pero hindi lisensya para hindi siya para makatanggap siya ng dishonor. Kasi si Lord na po mismo may sabi. Kasi hindi naman po porket ano ba, parang sa inyo, di ba? Sa inyo din. Parang ang point natin kasi, di ba, pinag-uusapan natin mga kapatid yung process eh. Now, ito, totoo po ito mga kapatid. Kung ano ang ginawa mo, yun din ang mararanasan. Magkakamali ka rin. Magkakamali ka rin. Yeah. Batas na ng Panginoon yan eh. Batas na ng Panginoon yan eh. Yeah. Ay, meron po. Okay, ganito po. Okay, now, sige po. Naunawaan ko na po yung pinag-uusapan natin ngayon. Okay. Now, lahat po ng yan ay merong tama na lugar para mapag-usapan talaga. Okay? So, ngayon, basta ang point, lagi lang tayo maging open sa isa't isa. Even pastors and members, sabi nga nila walang hindi nakukuha. Okay? Basta ang importante, bukas ang puso natin lagi. Amen? Kahit pastor, kahit member. Kaya naniniwala ako mga kapatid, alam nyo, naniniwala ako kasi sa mga karanasan po natin, minsan may mga bagay na hindi tayo maunawaan. Pero ilan sa atin dito na naniniwala sa paglago natin kay Lord, tayo mismo mabibigla pa. Amen? Kasi mahirap naman magsabi ngayon na ikaw, immature ka ngayon, ikaw mature. Mahirap eh. Because only God knows. Basta ang importante, mag-devotion po tayo, kita niyo, magugulat tayo. Tayo mismo, si Lord na mangungurek sa atin. Kung meron. But I believe, laging merong blessing si Lord sa atin. Amen? Okay? Ngayon, ang point mga kapatid, ito. Sa pagsisimula natin, mga kapatid, ito ang phase 1. Okay? Ngayon, kung ito ang pastor, ito muna ang gagawin niyang personal. Devotion niya, and then yung strategic warfare. Number 1, devotion. Number 2, strategic warfare. Pastor ang mauuna po dito. Hindi membro. That's right. Pastor muna. Correct. I know, yung platform na ibigay mo sa isang pastor, two levels higher than being as a leader. But, I have experience. Siguro, masasabi na lang natin that sometimes the Lord allow things para mag-glorify ang pangalan niya. So, hindi na natin Pero ang point mga kapatid, ito. Sa totoo lang, sa G12, mga kapatid, hindi lang ho kumpleto mga pastor natin, pero kahit pastor nyo nandito, sasabihin ko po talaga yun. Mauna pastor. Hindi ho dahil nandiyan kayo mga layman. Hindi po. Dahil kami ho mismo mga pastor ang magsasabi sa kapwa namin pastor, magbago tayo. Okay? Kaya nga po mga kapatid, ito yung vision na kasi kaya nga po inuna natin 'di ba yung kay Abraham. Salamat na lang sa Panginoon, sa Banal na Espiritu na nangungusap at meron ng mga pastor na talagang nababago na rin ang buhay at mga tumutulong. Kaya nga sa amin din, sabi ko nga siguro, kung hindi rin ako naabot dito, hindi ko alam kung ano din ang mindset ko ngayon eh. Kasi hindi naman porket nagagawa mo na ang lahat. Basta ang point ko lang, nung natuto ko sa salita ng Diyos,
maraming binago sa akin ng Lord. First, mga layman, ang dalangin ko po, ipanalangin ninyo yung mga pastor. Okay? That's the first honor na magagawa ninyo. Amen. That's the first. Paanong prayer? Tingnan nyo si Paul. Tingnan nyo si Paul. Ha? Ano ang pamamaraan ni Paul? Sige. Si Paul po, nung siya ay nananalangin para mag-mature, ang sabi ng Bible, iniiiyak. Tama, Pastor, di ba? Iniiiyak ko siya. Parang babaeng nanganganak. Ganon din. Travail. Kung tayo man ay hirap na hirap sa pastor natin, okay lang. Ipapanganak din niya. Okay? Pero ang point, sabi nga ni, kanino siya umiiyak? Si Paul. Kaya nga sabi ni Paul, 1 Corinthians 2:2, naalala nyo? For I am resolved that only Christ. Okay? Ngayon, ito ngayon ang pastor, ha? Okay. Una, yung kanyang devotional life. Number 2, ang kanyang strategic warfare. Kailangan meron siyang karanasan, mga kapatid. Ako po, sa totoo lang, naikwento ko din sa mga kasama nating pastor kanina na ang naging kapahayagan ko para ayusin yung prayer life ko talaga, sinimulan ko, umakit ako ng bundok. Iba-iba lang ang kaparaanan. Marami akong nadinig na mga, minsan nagtatanong-tanong ako sa mga nag-G12 kung paano sila nagsimula talaga. Kung kilala niyo si Pastor Anthony Martinez ng San Fernando, Pampanga, kinikwento sa akin ng isa kong mentor, si Mami Eden. Sabi niya, nung time na lagi daw silang nasa prayer mountain sa Touch of Glory at Tipolo, madalas niya raw makita itong batang kasi bata pa noon. Madalas daw na nandun. No wonder na ang simbahan niya ngayon, grabe. Ang laki. Pag pumunta ka sa church nila, para kang nasa Australia. May napunta na po ba sa inyo doon? Grabe. Lutang na lutang, angat na angat. Prayer meeting, mga kapatid, Miyerkules, alas 5 ng madaling araw, ang nagpe-pray 800. Ngayon, nung kinikwento sa akin yun ni Mami, sabi ko, Panginoon, hindi pwedeng, hindi ako lumuhod sa iyo. Yung pag nakakatulugan ko ang prayer, bukas na amen, malata. Diba? Pastor ka, di ba? Tapos, kaya ako may personal akong tip sa sarili ko eh. Ang personal kong tip sa sarili ko, pag gising ko ng umaga, kasi kalaban mo antok eh. Pag magpe-pray kayo, nadidinig mo boses mo. Kasi sa panahon ng paggising ko, tapos nagpe-pray ka sa isip, kaya kailangan ma-develop yung pakikipag-relasyon, usap. Prayer life, mga kapatid, di ba? Pangatlo na dapat ayusin ng pastor. Una, devotion. Number 2, prayer life. Number 3, personal evangelism. Alam niyo mga kapatid, doon sa opisina namin ngayon, sa mga student center po namin, nandun po yung, kasi ka-open lang po nung student center namin. Pag may nagpupunta po doong mga grupo ng kabataan, ginagamit ko yung Romans 6:23, pinapatanggap po talaga sila kay Lord. Kaya sabi nung mga disciple ko ngayon, wow, si Pastor may napatanggap na naman kay Lord. Di ba? So, mga pastor, tayo po ang magiging modelo ng pagpapatanggap kay Lord. Okay? Yung personal sharing, di ba? Bukod yung altar call, no? Bukod yun. Yung bang talagang nakakapag-witness tayo? Tayo mismo na pastor. Okay? Then, sa isyong ito medyo, kasi pastor po muna kinakausap ko dito. Okay? So, yung mga pastor po natin. Person involved.
Person involved. Ang person involved sa phase 1, walang iba kundi si pastor. At asawa. May karapatan din po bang magbago ang asawa? Oh, amen. Halimbawa, ang pastor may situation po ba tayo ng pastor babae, ang asawang lalaki hindi pastor? Meron din. May karapatan po bang mabago yon? Meron din. Kaya ito ipapanalangin natin. Amen. Diba? So, susuportahan nating mga leaders na kailangan, ha? Okay. Paanong suporta? Paano po? Prayer. Okay. Now, bakit pastor? According to our first topic, sa buhay ni Abraham, dinamay ang pamilya. Amen. Nung nadamay ang pamilya, nag-multiply. Pero tulad ng sinasabi kanina din ni Pastor, kasi anong pangalan ni Pastor? Kanina? Yung family porket ba may hindi nababago. Huwag naman maging dahilan para huminto. Tama, di ba? Tuloy lang. Prayer pa rin. Hindi biglaan. Kasi sabi ni Pastor Natividad yun eh. Personal. Oh yes. So ngayon ang point natin mga kapatid, nakikita natin ito eh. Isasama na, alam nyo si DS dyan, ewan ko kung nadinig nyo na yung kinuwento niya. No, minsan daw siyempre napaka-busy, no? At pag nasa church ang bait-bait. Amen. Oh, sister, namimiss ka na namin. Aba, yung anak niya daw, minsan lumapit sa kanya, may dala-dalang papel. Kaya ganon. Dad, ano yun? Ano may hawak mo? Ito po. Ano to? Makikipag-appointment ka sa akin? Opo. Kasi yung mga member, pag nakikipag-appointment sa inyo, kinakatagpo nyo. O kaya makikipag-appointment din muna kami. Umiyak si Diis eh. Pamilya niya pala, wala siyang time. Pag-pray din natin yung mga pastor natin, mga kapatid. Amen? Natin. At least nalalaman natin yung mga prayer items natin sa pastor. Tao din sila eh. Yes. Actually po, may ibang mga nagsasabi, syempre yung family, no? Pero naniniwala ako na kapag tama ang puso, hindi malalayo pa rin sa Diyos. Pero ang importante, huwag nating iwanan ang family natin. Si Lord na una. Saka family. Yes. Kasi ang family daw, hindi alam mo ang family na Kaya kasama sa person involved sa phase 1 ng pag-implement ng G12, mga kapatid. Huwag ka munang magko-concert. Ha? Baka mag-evangelistic crusade ka agad eh. Hindi pa nga ayos ang devotional life mo. Baka marami ka nang naimbitahan, may patikit ka pa. So kaya, eto mga kapatid, mga leaders, kaya na rin po tayo naririto ngayon. Kasi pag natapos ang pastor, kayo naman po. Magpapanalangin po tayo, yun ang objective natin, amen? Palutangin yung pag-ibig. Yun eh. Kasi tayo na, alam niyo ba mga kapatid, wala nang ibang pinagkatiwalaan ng Diyos ng iglesia, kundi kayo. Pastor at kayong mga leader. So ngayon, eto, una, pastor at ang kanyang asawa. Alam niyo, natutuwa ako si ate, gamitin ko na uli yung testimony nila DS dyan. Nung mga nauuna-una pa, maraming galit kay asawa ni DS dyan mataray daw, masungit, hindi nakikiano, hindi sumusunod sa batas o ano. No? Ngayon, nung nagka-sharean kami ni DS that time, sabi sa akin ni DS, Pastor, pag-pray mo nga si Ate Tess mo, ganyan-ganyan. Sabi ko, alam niyo DS, lalo pa ngayon ginagamit kayo ng Panginoon. Naniniwala ko ang susunod na anointing nasa asawa ninyo. Sabi ko sa kanya. Kaya nung pagpunta ko dun sa bahay, andun si Ate Tess. Ang kabungad-bungaran ko agad. Sabi ko,
kamusta na ang pinakamagaling na pastor na asawa ng DS? Nako, tumigil ka. Yun yung mga una kong encounter sa kanya. Pero bigla nung kakain na kami, nako, gutom lang yan, gutom ka lang pastor. Sabi sa akin gano'n. Din ng mga sumusunod na, sabi ko, hindi natin alam mo. Yung mga ganyan, gagamitin ka talaga ng Lord. Lahat na ng tao sa paligid mo nagtitiwala na ikaw na lang ang hindi. Hindi ka naniniwalang babaguhin at gagamitin ka. Alam nyo, ngayon, may cell group na siya. Yeah, hindi niya lubos akalain nyo. So mga kapatid, kaya may testimony si DSA, matindi testimony niya. Minsan, kausap ko si Ate Tess sa telepono Ako, Pastor Fer, ano ba tuturo ko? Kasi meron akong yung mga magtitipong kami yung mga babae Grabe, tuwang-tuwa po. Kasi alam ko yung kwento Marami din ako nakausap na yung tungkol sa kanya. Kaya ako'y tabang-taba yung puso ko, Panginoon, salamat sa iyo. Hindi dahil may mga magagaling na tao, kundi may anointing talaga kapag ang pastor, ang pangalawang anointing nandun sa kanyang pamilya. Kaya nga nung nabago din yung tatay ko, mga kapatid, ramdam ko iba ang anointing ngayon ng ministry. Iba ang anointing ng ministry. Okay? So, ano uli yun sa pastor natin? Yung para ka makapag-create ng spiritual movement. Hindi pwedeng simulan ng G12 sa kung ano-ano pa mang gagawin. Sisimulan ito sa pamamagitan ng sarili niyang buhay, magiging personal, na kailangan, ano tawag dito, maging totoo. Kung baka ikaw mismo masungit, baka ikaw kaya ka lang nagpipre sa linggo, maging totoo. Okay? Baka nagtatangi ka ng tao, baka ikaw ngayon dito naman sa relationship, baka yung pamilya mo hindi mo inaayos. So now, kapag ito naganap sa pastor, yung devotion, itong mga renewal na ito, plus yung warfare niya, at modelo siya ng pag-aakay ng kaluluwa, mga kapatid, merong susunod na mangyayari. Now, pero, magbigay tayo ng time frame. 1 to 2 months. Pastor. 1 to 2 months. So sa pagsisimula natin ng G12, alam niyo mga kapatid, nung ibinaba sa akin ito, bagamat matagal na ako nag-G12, nung ibinaba ito ng aming mentor, sinundan ko po ito uli mga kapatid. Sinundan ko po talaga ito. Sabi ko, man, Lord, kailangan ko i-check talaga yung sarili ko At yung prayer warfare, sabi ko, umakyat talaga ako ng bundok, nag-pray talaga ako. Sa prayer mountain pala. Umakyat talaga ako At pagkatapos noon, mga kapatid, ano ang time frame ng phase 1? Bakit 1 to 2 months? Kasi talagang ang pastor, pag hindi talaga siya nagbigay ng daan, baka nakakuha lang ng material, G12 na tayo. Wala talaga. Artificial. Artificial lang, ano po? So, eto mga kapatid, doon sa 1 to 2 months na yun, kung magiging totoo lang ang pastor, aayusin niya sa loob ng 2 buwan ang kanyang daily devotion, magkakaroon siya ng talagang matinding pananalangin, magiging modelo siya sa pag-aakay ng kaluluwa. Loob ng 2 months po yun, At ito pa, hindi niya iniiwanan ng kanyang asawa. Si Pastor Marvin, yung nakasama ko nung nagpunta dito noon, ang style niya, kasi yung asawa niya ayaw pa sa ministry noon Ang naging style niya lang, pag may seminar lang ng titol, sinasama niya lang. Nung bandang huli, sabi niya, Pastor, ganda pala ng ministry ng asawa ko. Pag nagkikwento sa akin si Pastor Bobby, iyak ng iyak. Hindi niya niyayaya kung saan-saan mo nang halimbawa, ikaw dapat magganito ka, ikaw asawa ka pa man din ng pastor. Naku, masakit yun. Ano kaya mas masakit? Yung sa asawa niyang pastor madinig o sa membro niya madinig? Sa membro, ano? Dapat wag na lang natin gawin. Manalangin na lang tayo. Amen? Kay pastor, kay membro, wag na natin pag-usapan yun. Dahil isa lang ang gusto ni Lord, pray. Ang sabi nga nung mentor ko rin uli, natutunan ko to. Kasi, pag ako nagme-mentoring na ganito, minomonitor yung bawat sinasabi ko. Pastor Ver, napansin ko minsan, pag may mga nagtatanong na at mahirap sagutin, minsan pilit nyo pa rin sinasagot. Tandaan ninyo, basta merong nagsasabi ng problema,
ibalik nyo agad sa panalangin. Ito. Huwag nating maging maunang option yung kung ano man yung pangsarili natin. Ang unang option, panalangin. At ang pangalawang option, panalangin. At yung iba mga kapatid, ito, totoo po ito. Yung mga hindi, sabi nga, may nakalagay sa Bible, tanging pag-aayuno ang panalangin may pag-aayuno. Fasting. Okay, 2 months. Ibig sabihin doon sa 2 months, kung magiging seryoso talaga ang pastor. Okay? Devotion niya sa loob ng 2 months, kompleto ang kanyang devotion. Tapos, ito na ngayon mga kapatid. Papasok tayo sa second phase. Okay lang po ba dito ko nasulat? Sa second phase natin mga kapatid, produce spiritual momentum. Napansinin natin mga kapatid, napansinin po natin. Tingnan niyo po ito. Ano ang resulta kapag nakita ang kakaibang kapangyarihan sa buhay ng pastor? Effective witness. Therefore, the leadership of the church aangat ang pagtanaw sa pastor. Bakit? Hindi dahil kay pastor, dahil nakita na si Jesus sa buhay ng pastor. Okay? So ngayon mga kapatid, no? Dito sa spiritual, produce spiritual momentum, ano yung mga kinakailangan dito? Siyempre, si pastor, magsisimula niyang ano yung mga action steps na dapat niyang gawin, ano? Number 1, share the vision. Sa palagay niyo mga kapatid, kapag lutang na sa buhay ng pastor ang devotion, pag-aakay ng kaluluwa, at ang kanyang pananalangin, madali na ba sa kanya mag-share? Sabi nga nung sa baterya, convincing. Diba? Convincing. Alam niyo mga kapatid, merong nabanggit sa Bible na convincing sa Acts. Acts chapter 1, yung sabi, and Jesus showed them convincing proofs that He is alive. So ano ang convincing proof sa buhay ng mga pastor, mga kapatid? Alam niyo po ang convincing proof sa buhay ng mga pastor? Walang iba kundi ang salita ng Diyos sa buhay niya. Kasi kapag lutang na ang salita ng Diyos, hindi mapipigilan ang lumalabas sa kanya yung mga na-devotion niya. Kaya mo kapatid, sabi nga ng Panginoon sa Roma yung ganito. Hindi na nanggagaling sa sariling kautakan. Okay? Umuumapaw na doon sa salita ng Diyos eh. So, share the vision. Number 2, ano yung pangalawang action steps? Okay, share the vision to others to join you. Share the vision to others to join you. Number 2, meet weekly as a cell. Now, ano ang itsura nito? Ganito ang itsura nito mga kapatid, para at least nakikita natin. Okay? Kung si pastor, ito ang kanyang naging simula. Sa phase 2 ni pastor, ipe-phase 1 niya ang kanyang leadership. Amen. Tutulungan ni pastor. Bakit? Kasi by this time, si pastor na ang modelo ng pagdidevotion. Amen? Si pastor na ang modelo ng pananalangin. Si Jesus na. Si pastor na ang modelo ng pag-aakay ng kaluluwa. Okay? At si pastor na
ang modelo na nagmamahal siya sa pamilya niya. Hindi niya iniwanan. Kahit mahirap, pero okay lang. Lagi siyang may pag-asa. Okay. Ito yun. So, mga pastor po, ito yung ipe-face po. Ano yung naranasan natin? Kaya hindi mahirap gawin mga kapatid. Bakit? Kasi naranasan ng pastor. Okay? So, ito po, ipe-face one din natin sila. So, sa amin, from time to time, bagamat matagal na namin nagawa ito, ang sabi ko nga, kailangan may challenge. Tama? Nabanggit natin challenge, di ba? Ngayon, dahil matagal na silang nakapag-phase 1, may nire-renew ko yung phase 1 nila. Kaya ngayon, may 30 days challenge kami. May prayer kami, may fasting kami, at meron uli kaming bonding. Ito. Once a month, this May, meron po kaming matinding bonding na talagang magkaka-anuang kami. Sama-sama lang. At pupunta kami doon sa church ni Pastor Anthony Martinez just to pray madaling araw. Yun yung fellowship namin. Some point, yung pastor, ito yung isineshare niya at ipinababa. Now, teka po, sandali tuloy ang mga programa ng simbahan, wala tayong sasagasaan. Amen. Kasi may kinalaman ito sa spiritual life po natin. Tama. Okay? Kaya kung ano ba, proyekto ninyong gumawa ng baliktarin yung kurtina, pwede yon, ha? Amen, ha? Hindi ho hahad lang yung G12. Tama. Hindi hahad lang ang G12, ha? Oh. Hindi ho ako unang nakapansin yan sila, ho. Kayo unang nakapansin yan, ha? Binati ko lang. Pero nagagit niyo yung gusto ko sabihin, mga kapatid, talagang ang point na, it is about discipleship talaga eh. Hindi ito isang parang i-a-adapt mo na sistema. Tama, di ba? So kaparaanan, ito yung isang aalalayan at pag-ibig ng bawat isa. So ito na ngayon, phase 1 siya ngayon. Tingnan niyo po Okay? Person involved. Kung dito, dalawa, sa palagay niyo dito, ilan kaya? Okay, now ganito po yun, no? Siyempre, according to our context, no? Pag sinabi po natin 12 mga kapatid, halimbawa, ang council natin totoo po ba may mga council ang mga churches natin na lumalagpas minsan sa 12? Yung mga leadership ng simbahan, meron po, no? Minsan sobra pa sa 12, di ba? So, ang tanong, tatanggalin mo yung iba, parang gano'n? Hindi po. Hindi po gano'n. Ang ibig sabihin lang po ng 12 po na ganito, lahat ang pastor at ang buong simbahan, maging yung council, okay? Sa madaling salita, i-share ng pastor ito sa lahat. Okay? Sa leadership ngayon. Ano ang unang niya i-share, mga kapatid? Ang unang niyang i-share, yung buhay lang niya na binabago ng Lord araw-araw. Amen. Na ang vision ng Panginoon, yung pinag-usapan natin, yung Mateo, alam niyo, nung ginawa ko po ito sa leadership, ang sabi ko sa kanila, mga kapatid, meron po tayong papasukin na dapat noon pa natin pinasok. Sa aming approach. Pero sa ibang approach, pwedeng ganito. Mga kapatid, meron na tayong pinasok noon na ngayon ay paliliwanagin lang uli natin. Ano yon? Matthew chapter 28. Tatanong, okay lang po ba sa atin mga kapatid na lumiwanag uli sa atin ang Great Commission? May tatanggi kaya dyan po? Wala ho, di ba? Kasi even mga leaders nauunawaan ito eh. So ito po, i-share mo lang and then ang Panginoon Jesus pala nung inalagaan niya yung mga nakita sa kanya, mapanalangin siya, yung kanyang prayer life, yung kanyang basta yung ito mga babalikan lang and then yung i-share lang ni pastor. Tuturuan sila, alam niyo ba, yung devotion ko, sarap pala. Hindi natatanggi sila diyan. Bakit? Kasi meron ng movement, nararamdaman ng mga leader. Sabi ko, pastor, parang kakaiba nga si pastor. Sana magkwento naman siya sa atin kung ano nangyayari sa kanya.
Kaya nung kinausap ni Pastor, so, tagal ka na namin inaantay. Amen? Yun eh. Okay, so person involved, 12. Bakit po 12? Ganito po yun. Kasi kailangan po nating, ang 12 po ang magsisilbing prototype. Tama po ba? Prototype? Tama? Okay, prototype. So pag sinabi po natin prototype, model, so therefore, ang unang kikinisin dito, so sino ang naging prototype ng 12? Si Pastor. Sino ang magiging prototype ng simbahan? Yung 12. Okay? Nagigit niyo mga kapatid? Yes. Bakit? Kasi yung buhay din ng 12 na prototype. So, ibig sabihin, na may susing salita tayo dito na yung 12. Bakit? Dahil ang bilangan ng growth natin dito, kailangan may lumutang na 12 disciple. Pagkamat ang lahat ng leadership, kung halimbawa, sobra sa 12 yung ating leadership at lahat naman sila yung dinadaan, okay lang lahat yung disciple. Lahat yung disciple. Amen. Pero magkakasundo lang tayo na kailangan may prototype tayong 12. Bagamat yung itsura nung hindi nakasama sa prototype, ganun din. Tama? Palulutangin lang natin kasi mga kapatid that right after the 12, kapag ito nakaranas na ng naka-phase 1 na ito, ano ang gagawin nito? Magsisimula na yung kumuha ng tigta 12. E ilan na yan? Ring mo. Ang hinihit nyo na ngayon, 144 na disciple, hindi lang attended. Amen? 144 na nag-phase 1. 144 na nagde-daily devotion. 144 na inaayos ang pamilya. 144 na nag-aakay ng kaluluwa. Amen? 144 na totoo sa sarili. Ano kaya itsura ng simbahan natin nun, mga kapatid? Wow! Then, tingnan po. Medyo magpakitang sigla lang konti ako. Eh, itong 144, kumilos pa. Kasya po ba sa church niya yan? Kasya pa. Kasya pa. Malungkot pa ba ho ito? Hindi ho attender to. Teka, sandali. Disciple to. Amen. Anong ibig sabihin ng disciple? Nagde-daily journaling. Amen? Of course, yung pag-aaral kasama po yun, no? Personal kasi iyain po na. Tama po yun. Nagde-daily journaling. Merong matatag na prayer life. Inaayos ang pamilya. Umaamin sa sarili. Yan ang 1728 mga kapatid. Amen? Now, yan ang vision ni Jesus nung sinabi niyang, go and make disciples. Umiiyak siya. Kaya minatamis niya pang mamatay lahat ng pako. May pinakita sa Facebook mga kapatid, yung pagkakapako ni Lord, ganito oh. Yeah, hindi yung sexing style. Parang yung sa Pilipino, magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman nakaupo, di naman nakatayo. Tayo nga, pag ganunin lang. Masaya kayo. At tawag doon sa squat, di ba? Tapos eto pa, yung ribs niya, dahil nakaganyan siya, nakaganon. Di ba yung ribs niya dito, nagdikit-dikit na ganon? Alam niyo mga kapatid, mas matamis kay Lord yun eh. Bawat pain, lalo siyang natutuwa eh. Bawat pain, lalo siyang, alam niyo yung lalong nararamdaman ni Lord yung saya. Bakit? Kasi may nakikita siya, mababago eh. Naunawaan po ba natin? Na kapag kaisa na natin ang puso ni Jesus, mga kapatid, magiging iba ang kagalakan natin. Magiging iba. Magiging iba ang kagalakan natin, mga kapatid. Amen? Wow. Excited ako, may mangyayaring maganda sa mga churches natin dito. Okay? So ito po, mga kapatid.